Hello guys, magandang hapon. Balik tayo ulit sa aking setup. Ngayong hapon, anong oras na ba? As of 4:19 ng hapon. Naka-rest voltage na yung aking battery. 13.5. Medyo malabo yung camera. Gagawin natin, magkakaroon tayo ng battery testing. Kasi every month nagkakandak ako ng battery testing para malaman natin kung good pa ba yung battery o meron ng bad cell. Paano ba guys magkandak ng battery testing, no? Ng battery na LiFePO4 o lithium ion phosphate? Ganito po magkandak ng battery test. Ito po ginagawa ko to every month. Tinitingnan ko kung may good pa ba yung balance ng battery. Kasi nga, ito talaga gamit namin to sa buong araw at gabi na. Kasi nga wala din kami rito ng kuryente. Guys, tingnan nyo. Wala kaming kuryente dito. Naka pure solar ako. Ito yung aking dating Meralco, no? O yung sa Meralco ang gumagana. May pinutol ko na po yan. So ito yung sa aking solar. Punta rin. Ayan. Kaya po naka pure solar ako. Kaya napakahalaga sa akin ng setup na to kasi ito lang yung source of power namin. Wala kaming ibang mapagkabitan ng kuryente dito. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng ibang paraan kung paano ba kami magkakaroon ng sariling source of power o yung ganitong system. Kasi naawa din ako sa mga bata. Kasi nga, walang kuryente, mainit. So, paano nga ba mag-conduct ng battery testing, no? Unang-una, ang gagawin ko, ito. Ating rest voltage ng ating battery na lithium ion phosphate ay 13.3. So, hindi naman siya nagkakalayo, no? 13.4, 13.5 yung battery meter. So, okay lang yan. So, ang gagawin natin, check natin yung battery per cell. Paano ba yung per cell? Yung per cell kasi, ito, isang cell na yan. Pangalawang cell, pangatlong cell, at yung pang-apat na cell. So, ang gagawin natin muna, isa-isahin natin siya. No? Per cell tayo. Per cell, 3.32. Second cell, 6.6. Third cell, 9.9 o 9.99 o almost 10 na rin. Yung pinaka-last na cell is 13.3 ang kanyang voltahe o ang kanyang rate voltage, no? So, per cell naman tayo. Ganito po mag-conduct ng battery checking, no? Para malaman nyo kung may busted na rito. Malalaman nyo yun kasi hindi sila pare-parehas ang voltahe ng kada cell. Kaya, checkin nyo. Ayan. Per cell, 3.32. Second cell, 3.32. Pansin nyo parehas. Yung third cell,
Sana parehas pa rin. Okay lang yan, magkaroon lang ng mga point lang, point 1, point 2 lang, pwede yun. Okay. 3.32 yan. Kasi nagbabago kasi nagkakarga pa rin siya. Yung pinaka last cell. Okay. 13.32 o 13.3 pa rin. Okay lang yan. So, meaning, okay pa yung battery natin, no? Pare-pares pa naman sa balance pa rin. Sa battery ko, ano bang mga ginagamit ko sa battery ko? O ano bang pwede natin gamitin sa ganitong klaseng setup? By the way guys, ang aking battery ay may capacity na 72 Ah o 72 ampere hour battery capacity. Ano ba pwede natin gamitin, no, sa ganitong klase ng setup? So meron ako dito inverter na 1000 watts. Siguro pag kayo gumamit ng inverter na 1000 watts, kailangan yung gagamitin yung load is hindi lalampas sa maximum na 700 man lang, 700 watts. Kasi yun yung pinaka-allow niya, no, na pwede nyo gamitin na load. Para sa akin, kayo, kung gusto nyo gumamit ng mas mataas pa sa 1000 watts, para sa akin, di na-allow yun. O ano ba pwede natin gamitin dyan? TV. Ilan ba ang watts ng TV? 60, 80 watts or 120 watts para sa mas malalaking TV, no? Yun yung siguro yung mga 55 inches. Pero ito nasa 80 watts to yung TV na to. So ako kasi, ang ginagawa ko para medyo makatipid sa battery, ang aking ilaw, yung mga ilaw ko na yan, sa taas, 3 ilaw yan. Ang ginagawa ko, lahat yan, puro D12 o 12 volts. Pati yung electric fan ko, converted na rin yan sa 12 volts. Ito. 12 volts din yan mga sir. Ito yung pindutan yan. Kita nyo yung ilaw. Tapos, medyo maingay lang, no? Kasi wala siguro, kulang siguro sa grasa. Kung talagang tight yung budget nyo at wala naman talaga kayong budget, maliit ang inyong battery na nabili o yung capacity na battery nyo, pwede naman kayo dito. Kasi ito guys, 10 watts lang to. Ito kung di ako nagkakamali, mga 25 to 30 watts ang ano na ito, ang capacity na ito, no? O yung power. So ito may maliit dito pang, ito pwede kayo gumamit ng mga pang car fan, no? 12 volts din yan. Bali 10 watts yan. So, makakatipid-tipid kayo. Kita nyo? Nagsindi yung anak ko. Ayan. Ilaw yun. Dito sa sumindi. Yan. Malakas din siya guys. Okay na rin to, no? Kung medyo maliit-liit lang yung battery yung nabili o napabuild, pwede na to. Kung sa magdamagan lang, hindi niya basta-basta kayang ubusin yung battery niya. Yan. Tapos yung aking wifi, 24/7 yan, walang patayan yan. Tapos ano ba? Testingin ko sa inyo yung TV. Buksan natin yung inverter. Medyo maingay lang. Tapos para may idea kayo guys kung ano ba talaga ang pwede natin paganahin, no? Sa ilaw. Nakasaksak na siya. Ayan. Alam nyo ba guys? Ayan, no? Saksak siya sa TV. Ayan. Gusto natin yung TV.
Yan guys. Batas ng tao pinag-uusapan natin dito, Harding. Hindi na kung sino kami. Makaperate tayo. Yan guys, oh. Ang ginawa ko kasi guys, lahat ng switch o lahat ng mga pindutan, kasi nga nilagay ko na lang sa isang area o nag-build ako o nag-customize ako ng isang panel switch na lahat dito na lahat nakakonekta. Ito yan guys, oh. Diretso ron. Ang ginawa ko kaya, yung lahat ng negative doon ko nilagay. So yung isang positive lang ang kinuha ko papunta rito. Kaya lahat ng tumatakbo doon ay puro negative na lang. Yung isang positive is nandito. Tapos nilagyan ko na rin ng relay yan. Ayan guys yung setup. Pakita ko sa inyo sa akin yung panel. Ito guys yung panel ko nasa taas. Yan. Isang 80 watts, 100 watts, 100 watts yung dulo. Bale, 280 watts yan. Panel ko na yan. So guys, yung sa taas. Medyo spaghetti pa. Ito, switch. Sa mga cellphone charger o kung electric pan, kung ano may sasaksak nyo dyan. Yan guys, kita nyo na yung setup ko ha. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-conduct ng battery check. Every month kasi ginagawa ko yan. Kasi para makita ko kung malusog pa ba yung battery natin. See you sa next video natin guys.